Noong 2016, inilunsad ng NASA ang OSIRIS-REx mission at noong 2018, nakarating ito sa asteroid Bennu. Ang misyon, kumuha ng sample at dalhin ito pabalik sa Earth. Noong 2023, matagumpay na bumalik ang mga sample. At ngayon, may natuklasan ang mga scientists na maaaring makapagpaliwanag kung paano nagsimula ang buhay sa ating planeta. Wait, what? Totoo ba ito? Let's break it down. Ang OSIRIS-REx ay isang misyon ng NASA na may layuning makuha ang pinaka-pristine na sample ng asteroid Bennu, isang B-type asteroid na mayaman sa carbon at organics. Bakit Bennu ang pinili? Dahil ang Bennu ay isang asteroid na nasa labas ng ating planeta, meron itong mga samples na walang kontaminasyon na nangangahulugang hindi makaka-apekto sa mga result. Unlike sa mga meteorites na bumagsak na sa ating planeta, ito ay maaaring na-contaminate na ng ating atmosphere o ng iba pa mga bagay na matatagpuan dito sa Earth. Sa Bennu, maingat na nakolekta ng OSIRIS-REx ang mga sample para ang hindi ito nadumihan o naapektuhan ng init ng re-entry sa ating atmosphere. Saan nga ba galing ang Bennu? Ang Bennu ay isang B-type asteroid na posibleng nagmula sa outer solar system. Ano ang na-discovery ng NASA? Ayon sa research paper na pinangunahan ni Glavin and collaborators, na-discover nila na ang samples ay naglalaman ng mga sumusunod: organic compounds, nucleobases ng DNA at RNA, at soluble organic nitrogen compounds. Pero pinatagpuan ba silang buhay mismo? Wala silang natuklasang actual living organisms, ngunit ang Bennu ay naglalaman ng prebiotic molecules. Ito ang mga sangkap na maaaring nagbigay daan sa pagbuo ng buhay sa Earth. Bakit ito mahalaga? Ang mga na-discover sa Bennu ay isang game changer sa ating pag-unawa sa pinagmulan ng buhay at sa kasaysayan ng ating solar system. Ang presensya ng amino acids, nucleobases at iba pang prebiotic molecules sa isang asteroid ay sumusuporta sa idea na maaaring nagmula sa kalawakan ang mga unang sangkap ng buhay sa Earth. Ang mga organic molecules na ito ay posibleng nadala ng mga asteroid o kometa na bumagsak sa ating planeta billion years ago. Isa pang dahilan, dahil direkta nating nakuha ang mga sample mula sa Bennu gamit ang OSIRIS-REx mission, sigurado tayong walang kontaminasyon mula sa Earth. Ibig sabihin, ang mga organic compounds na natuklasan dito ay talagang mula sa space at hindi ito dahil sa mga tao o sa anumang factors na narito sa Earth. Kung ang mga asteroid tulad ng Bennu ay may taglay na mahalagang sangkap para sa buhay, ano kayang laman ng mga buwan ng Jupiter at Saturn? Ang mga buwan ng Jupiter at Saturn ay may posibleng karagatan sa ilalim ng mga yelo nito. Ang findings sa Bennu ay nagbibigay ng matibay na dahilan para masusing pag-aralan ang mga celestial bodies na ito para sa possible extraterrestrial life. Ang misyon sa Bennu ay hindi lang tungkol sa isang asteroid. Ito ay tungkol sa atin, sa pinagmulan ng buhay at sa posibilidad na hindi tayo nag-iisa sa universe. Kung gusto mong maging updated sa mga science news at gusto mong matuto tungkol sa mga ganitong klase ng science, i-like, i-share at mag-subscribe na sa ating channel. I'm your science buddy and this is Sci Kwento PH.